Pambihira mga kababayan, Boying nahibang na? Kakasuhan si Senator Marcoleta? At naku po mga kababayan, silent martial law na nga ba mga kababayan? Naku po, yan ang ating alamin ngayon mga kababayan, no? Eto. Uy, kakasuhan daw si Marcoleta ng plunder. Aba, ano yan? Ano yung mga traktor ninyo na sinasabi ninyo dati na nagnakaw ng pera ng bayan? Wala na. Dahil Wala nag-contribute na sila. Pambihira nga di po ba mga kababayan? Talaga, obvious na itong pinagagawa nila ngayon mga kababayan, no? Bihira! Hindi ba yung kasong tila ba ipafile nila kay Senator Marcoleta mga kababayan ay talagang di naman niya napatunayan di po ba mga kababayan? Tapos ngayon, eto, ipinipilit talaga nila? Pambihira para itong si Senator Marcoleta mga kababayan kung sakali mang makasuhan, ay naku po, di na makaboto sa darating na impeachment kay BP Sara, ganun ba? Pambihira mga kababayan, no? Naku po, baka lahatin na, pati sila Senator Alan, Pia, lahat ng mga majority ngayon mga kababayan sa Senado ay naku po, baka pakakasuhan na yan sila lahat mga kababayan, no? Pambihira talaga. Eto. Ang bihirang patis. Yung mga lumalaban kay Marcos, yun ang may kaso. Yung mga kakampi, wala. Alam na natin, nakikita natin yan. Pero alam nyo, pag-usapan natin to. In the 4 years of Marcos administration, napakulong niya si Duterte sa dahig. Twice niyang napa-impeach si VP Sara. Yes po. Yun lang, ang achievement niya, wala nang iba. Yung ekonomiya natin, lalo lang bumabagsak. Correct. Yung palitan ng piso sa dolyar, lalo lang bumabagsak. Record break. Naka-record po tayo mga kababayan, panibagong record. Bilang, di ba, pinaka-highest na rate ng dolyar ngayon mga kababayan, di po ba? Tila ba yung magandang pakinggan? Di ba? Dahil mataas yung dolyar, yung mga OFW na nasa Amerika, US, mga kababayan, di ba? Ay naku po, malaki yung palitan. Pero, in reality, mga kababayan, naku po, mas lalo tayong naghihirap, mga kababayan. Pambihira, samantalang yung Pangulo natin, mga kababayan, ay naku po, andun! Laging namibigay ng 10 kilong bigas, mga kababayan. Di po ba? Ganyan ba tayo ka-cheap mga kababayan? Di ba? 10 kilong bigas para sa'yo. Pero, yung promise niya noon mga kababayan na tig 25 kilo ng bigas, asa na? Di ba? Mas mabuti sana kung yun yung ipinatupad ng ating Pangulong Bongbong mga kababayan. Kaysa lagi silang namibigay ng bigas. Tapos pag namimigay ng bigas mga kababayan, ay naku po, dapat andun kayo para pasama kayo sa photo ops. Diba? Para mapilitan kayong pumunta mga kababayan. Pambihira talaga, di ba? Full politiko yung galawan mga kababayan. Tapos ngayon, eto na mga kababayan. Eto na ba yung tinatawag nilang silent martial law mga kababayan? Di ba? Ang dami na po ngayong kinasuhan mga kababayan. Oh, si Attorney Respicio mga kababayan. Di ba? Pinasampi na ng NBI. Naku po. At tila ba'y kinasuhan na rin. Official lang kinasuhan mga kababayan. Grabe. Pambihira mga kababayan, no? Naku, at ngayon si Senator Marcoleta pa.
Oh, come on. Wala tayong investors na sinasabi niyang mga investors na pinupuntahan niya sa mga iba-ibang bansa. Wala, asan ngayon yan? Stagnant ang ating ekonomiya. Natatawa lang ako dahil, kung hindi natin tatawanan ito, we will be serious about it. We will be depressed Correct. by realizing that this government, did not really do something for the Filipino people. Instead, they are preparing themselves to perpetuate power. Parang ang gusto nilang mangyari, we will stay as long as we want. Because we are now in power. Diba? Parang ganon. Ang gusto nilang mangyari, they will stay in power dahil nga, if they lose it, sigurado katakot-takot na kaso ang kakaharapin nila. And it would be very, very ugly for them. Nangyari na sa kanila yan many years ago and they learned their lessons. Ngayon, alam na nila yung gagawin nila na hindi nila nagawa noon. And it is dangerous because this is Marcos all over again 2.0. Nako. And what is more dangerous is that Huwag naman sana mga kababayan, no? Yung, di ba? Di ba yung sinasabi ni Senator Aimee, mga kababayan? Na no L sa 2028 means no election raw sa 2028, mga kababayan. Pahayag po ba kayo pag nangyari yan, mga kababayan? Bihira talaga. Gagawin at gagawin talaga nila lahat, mga kababayan, no? marami ang nakapalibot sa kanila, ang nakikinabang at nakikisali na rin dahil alam nila they will be protected as long as Marcos is there. Kaya wag na kayong magtaka. And to the middle class na kumakampi sa Marcos, look at yourselves. Look at yourselves. Correct. Nung panahon ni Marcos Sr., yung middle class, ineliminate yan. There was only the rich and the poor. No one in the middle. They are doing it again. They are eliminating the middle class Pambihira. by slowly declining the economy. And again, classifying the Filipino people into two categories only. Nako. The rich and the poor. Nako po. The have and the have-nots. Kayo, kung patuloy yung kakampihan, yung nagnakaw ng trilyon sa bayan, abay, kayo yan. Kami, mananatili kaming manindigan. Sayang ang bayot. Pambihira po talaga mga kababayan, no? Grabe. Di ba? Wala lang ibang pinagagawa yung ating Pangulo, mga kababayan, kundi mamimigay ng tig 10 kilong bigas. At sabay-sabing himas-himasin raw natin yung ating mga kongresista, mga kababayan, dahil sila raw yung may hawak ng budget na ibibigay niya. Di po ba mga kababayan? Ang bihira talaga, no? Di ba? Tila ba'y magmamakaawa pa tayo sa ating mga kongresista para mabigyan ng bigas or ano yung hihilingin natin, mga kababayan? Di ba trabaho nila yan? Pera ng taong bayan, pera natin. Yung ginamit nila dyan, mga kababayan. Tapos himas-himasin natin. Kulang na lang maghihimod-himod-twet tayo sa kanila, mga kababayan. Anong klase yan, mga kababayan? Naku po, eto pa, mga kababayan, pakinggan natin si Naka Eric, mga kababayan, dahil may buwelta din sila ukol dito sa nangyaring tila ba'y pakakasuhan itong si Senator Marcoleta, mga kababayan, at itong mga pinaggagawa ng pamahalaan ni Bongbong ngayon, mga kababayan. Eto, pakinggan natin, kabayan. Diba? It's really the stuff of insanity talaga. So, this is what we're facing. Really a madman, no? And nobody's stopping him. The armed forces is just nganga, no? At sa huling bahagi ng ating talakayan, Ma'am Lorraine, Yeah. ay gusto kong kuhanan din natin ang diskusyon nito. There is a categorical identification on the part
of the so-called prodigal sister ni Marcos. Yeah. Senator Amy Marcos said categorically that it is Bongbong Marcos' agenda and his group to Correct. propose no elections for 2028, and imaniobra nilang charter change, extension of term, 3 years minimum. At ngayon, sa Martes na darating, Attorney Marlon, Ma'am Lorraine, titipunin ang mga mahigit 42,000 mga barangay captains, ang budget mga 8.7 billion pesos, tig 200,000 ang pabaon pa uwi sa mga kapitan, either buo sa national o sa regional level. Magkano, PNLG Eric? ang nagkukumpas. Magkano ang 200,000 ang pabaon, 200,000. So that's around, ang estimated is 8.7 billion according to a post from the insider of the DILG. Sinishare ito ngayon, Ma'am Lorraine. Attorney Marlon, do you think gagawa ng kwento si Senator Amy na ituturo niya si Bongbong Marcos para lang sabihin niya na they're planning for a no elections in The question 2020? was asked. It was the question was asked directly to Senator Marcos, who is her source, and sabi niya, doon sa But he was congressman there. or the who was there, and I think I also heard the same way. So, it's okay. Let them become more desperate because 2028 is the time to relinquish power, right? We are hoping that it's sooner, but if it's gonna be election, to relinquish power and that they will say, we don't want to have an election, also repeat history tayo, and then they will declare martial law. I think by that time, kahit siguro yung pinaka on the left side, Nawala? Mhm. Nawala Wala si Attorney Marlon. I think bumababa po mga kababayan, Ma'am Lorraine, ang internet connection niya sa ating communication, and we'll try to reconnect with him. There, Pero there he is. yung andyan na siya. Attorney Marlon, Okay, are you go still ahead, there? attorney. yes. As I was saying kanina before, yung sinasabi nila na no election, it's good for me, no? It's good for me because it's always a sign of desperation. And remember what happened in 1973 when they declared martial law. And I think that, alam mo yung mga na sumisimple na tinatawanan yung mga DDS, yung mga DDH na tinatawag, or yung mga kakamping, for example, it will be so hard pressed for them to accept a no L. Because of course they're also hoping to have Risa Hontiveros or Leni Robredo or Vico Soto become a senator, and suddenly there's no election. Maybe this is the trigger that would say, okay, fine, DDS or DDH or kakamping, settle that there will be no more colors. Our colors will be white, red, and blue. In order to, kasi who in the right mind would like to have this president have another 3 years in power? I think everybody is looking for 2020, not only the DDS side, but also on their side, because if they believe that once Sara is impeached, they have a very good chance of winning the presidency. But if that suddenly that will be removed from them, I really think that these are the acts of desperation that will create desperate measures from the people. Yeah, I also agree It's to good. that. I mean, it's good. It's good. Awayin mo na lahat. Awayin mo lahat. Kasuhan mo lahat. Kasuhan mo lahat. It's okay. Wag mo na akong kasuhan kasi. Wala na kaming abogado ni Ma'am Lorraine, ano? Oo. Pero after Marcos Sr., Attorney Marlon, maganda pa naman Ma'am yung Lorraine, maganda pa naman yung hearing natin na nangyayari. Oo. No. I heard. Kaya si Maganda pa Eric naman yung Sinyo. Ay, pero Ma'am Lorraine, Oo. Attorney Marlon, after the Marcos Sr., inexploit niya ang batas, ginamit niya ang saligang batas para magdeklara ng martial law. Pero at least, hinarap niya, hindi niya tinago. Bagamat napaka-abusado at napakasama naging overall na epekto noon sa taong bayan at sa salipunang Pilipino. This time, si Marcos Jr., isa-isa niyang ginagamit ang mga instrumento ng martial law. And I agree sa punto mo, Attorney Marlon, personally, the more niyang sinisira ang mga demokratikong proseso like eleksyon, at the more niyang sinasalaula ang mga demokratikong institusyon, kagaya ng Senado, at pati na ng ating mga sistema ng batas, ay mas lalo niyang inilulubog ang sarili niya, kaysa mas lalo siyang nagiging makapangyarihan. It's the other way around na nangyayari, Ma'am Lorraine. Mas lalo niyang inilalapit ang pagkalubog at pagkabaon niya sa pagpapalaya sa kanya sa poder ng mga mamamayan kapag patuloy niyang ginagawa ang ganitong taktika
na ginamit na noon ng kanyang tatay. At hindi na yan pwede umandar pa forever na mananatili siya sa poder gamit ang alam mga martial law na mga kahambugan at kaarogantihan sa poder, Ma'am Lorraine. Tsaka kapag ka ang leader ay ang ginagamit na lang ay dahas, katulad ng Mm. ginagawa nila, no? Para sumunod sa kanya, napaka-disempowered ng leader na yun. Wala na talaga siyang Correct. power. Ngayon pa lang lame duck na si Marcos, no? Hindi Wala katulad na. ni PRRD, walang tsapa, walang anything, pero masabi na narinig lang natin na gusto niya ng bulaklak. Talagang ni-line up ng everything lined, no? Like in kilometers and kilometers of flowers for PRRD. And in other words, no, Marcos has really become a the most disempowered president that we've ever seen, kasi hindi nga siya takot na takot nga siyang makalapit yung mga rallyista, di ba? May laser na barbed wires, and it's ang layo ng distansya from Malacanang. He's really cowering in a corner, and there are tanks, and so takot siya sa taong bayan. Tama yun, matakot ka, no? Talagang galit na ang taong bayan sa iyo. So I don't know where I think that was all I wanted to say, really, no? I mean, listening to all of this, no? Mhm. And Attorney Marlon, would you like to add dito Yeah. sa akala ni Marcos, Ma'am Lorraine, mga kababayan, the more na ginagamit niya ang batas, weaponized as an instrument of suppression and tyrannical rule without declaring a martial law, ay matitiklop niya ang mga opposition. Right now, takot na takot siya, Attorney Marlon. Ang last point namin sa pagtatanong nito. Yes. Takot na takot siya dahil nagkaroon ng realignment of majority senator sa Senado na agaw ang liderato, hindi na niya na-manipulate at posibleng magbukas ng isa sa pinaka-eksplosibo na pagsabog ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee that will become more explosive than the perceived trial at the impeachment court ni Sara Duterte kapag sumambulat ang mga testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee resumption. How do you look at that? You know, I want to go back to our people kasi parang at the end of the day, sila naman ang bumubuo ng ating government. Eh. They are the people, for the people and of the people. And when you talk to our drivers, sa mga taxi drivers natin or sa mga Grab drivers or sa ating mga barbero ganun, or waitress or waiter that serve us, their appreciation of politics is quite nuanced. No? They know what's happening and they elucidate their points na halimbawa yung mga drivers. Alam mo naman yung impeachment na yan para matanggal si Sara, para they have their own way of looking at the political things. You cannot assume that they don't know. Maybe they know, but they are not yet capacitated to act right now because tingnan mo naman ang economic conditions natin. Kung halimbawa driver ka and you don't have much of a savings, you don't have the right to go to protest, mga trains ganyan na wala kang pinagtrabahoan kasi anong iuwi mo sa family mo. So I think na there is a misunderestimation or underestimation to the people on the streets. I think that they know what's happening. They appreciate what's happening. And there will come a time when they will act according to how they perceive this political happenings in our country or this political theater. I still give them credit to maybe it's not really a silence, but it's a, sabi nga nila is a adyan pa rin yung apoy. Hindi nga lang siguro nagbubuga, pero mainit naman. Yeah. At saka sayad, ma'am, ng mga lipunan, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Bagamat ang politika ay pwedeng paglaruan, pwedeng i-dominate, pwedeng idikta ng mga nasa kapangyarihan, pero ang paglubha at paglala ng kalagayang pang-ekonomiya at paglaganap ng kahirapan, bagamat may taktikal o panglimitado na epekto ito sa pagkilos ng tao, pero ito ang pinakadelikadong driving force. Kapag ekonomiya po ang pinag-usapan at taong bayan ay gutom at ang kanyang mga anak ay walang makain, ito po ang mas pinakamabigat na dahilan kung bakit sasambulat ang galit ng mamamayan at ang sisingilin niyan ay ang bulok at abusadong gobyernong may pananagutan sa kanyang kalagayan. The economic conditions right now, napakadilim, napakasakit, napakabigat para sa mamamayang Pilipino na naghihirap. Bagamat sabi ni Atty. Marlon, hindi posibleng mag-translate sa rally ito kaagad. Pero higit pa sa rally, ang pwedeng abutin ng pagkilos na yan kapag napuno na ng kahirapan at pigati ang bawat masang Pilipinong nagdarahop araw-araw dahil sa bulok at walang direksyong gobyerno na ginagawa ni Marcos, nililimas pa ang kaban ng bayan. Ma'am Lorraine. Pero yung Before that, go ahead. I would like to make a shout out
I would like to make a shout out din sa economic conditions because right now, Mm. some prices of cabbages, for example, sa mga farmers natin sa Cordillera, it's even below profitability. So yung ginagawa nila, kasi wala nang bumibili, nabubulok na po sa bundok. Hindi Right. na po binibenta, no? So, 4 months of labor na inan mo ng mga abono and everything, ginastusan mo, your 4 years of 4 months of labor, wala. Zero profit. Anong gagawin ng mga farmers? Mangungutang na naman. They're trying to sell their per kilo na lang sa tabi-tabi kung may gustong but the conditions are so dire, yet nobody's talking about them. Nobody's creating conditions for them to, okay, this conditions, kawawa naman kayo, bigyan namin kayo ng mga, alam mo, dito sa nagkaroon ng mga pagtaas ng langis, di ba? Nagbigay ka ng ayuda sa mga drivers. Same conditions to them, yet walang nagbibigay. Nobody's talking about their conditions. That's true. You know why? Ma'am You know Lorraine? why? Because this government is so incompetent. Because this government they don't know their jobs. They don't know. First of all, they're very corrupt. They sat in office, no, and they think it's a license to steal from the Filipino people and to abuse us and to violate all our laws of the land and to arrogate the law upon themselves, diba? So this is why, and it's a government that has no heart for the people. There's none, zero, diba? So kasi the way I look at it now, what we're going through as a country right now is necessary. Of course, it hurts a lot. It hurts a lot. Pero did you even know? Did you even know? I mean, for the longest time, did you even know that the CPP pala didn't mean na anti-Marcos sila? Hindi natin alam yun, di ba? Hindi natin alam na yung mga dilaw, mga pink na yan, ay kakainin pala nila yung suka nila, breakfast, lunch, dinner, di ba? Hindi natin alam yun. So now we know na wala palalagang prinsipyo itong mga ito. Kahit na nagnakaw ka na ng trilyon, tatahimik sila. Marcos Correct. pa yan, ha, na sinabi nila. No, in other words, the Philippines is a country that's really been lied to over and over, deceived over and over. May mga maskara, yung mga pare, yung CBCP, sumunod kayo, pahingi ng pera ninyo, di ba? Yung mga, pero sinabi din ng CBCP, ay nako, wala namang ginagawa si Marcos na for us to, there's not enough evidence for us to call him out. Di ba? Can you imagine to ask for him to resign? So, who thought? Who knew? Did you know it? I didn't know this, that the CBCP, of course, I'm not a Catholic anymore because I know who they are. No, I know na talagang hypocrites na kadiri na what. It's not for me. Organized religion. I'm sorry if it's for you. I'm happy for you, but for me, it's not for me. So, and one of the reasons was because of the leadership that I saw. The church are hypocrites. No, these Grabe. priests and Terrible. nuns. Yeah, diba? So, did you know? So now, did you know that they would go as far as saying that? All this time, nasa frontline sila ng anti-Marcos, Hitler, diktador, tuta pala. Yung pala itong mga ito, hindi pala, hindi Ngayon pala ay- totoo. Ngayon mo may Kain Viva suka, Marcos. kain suka, Oo. di ba? Di ba? Viva Marcos. Viva Basta Marcos. may maleta, Viva Yeah. Marcos. At Biro mo- naalala mo, Attorney Marlon, Ma'am Lorraine, when Yeah. Kiko Pangilinan ay nagmayabang pa na kung ipapalibing ni Duterte si Yeah. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, huhukayin namin yan. Gago talaga. Correct. Huhukayin. Tsaka si Sharon Ngayon- Cuneta din. Ganun din, di ba? So did we even know that na ang Pilipinas pala napakaraming mga sinungaling, mga hipokrito, mga pwedeng bayaran, mga gigil na gigil sa kapangyarihan, 'di ba? Ganid sa kapangyarihan na kahit kumain sila ng suka, walang prinsipyo, walang dangal. I didn't know this. Now we do. It hurts, no? Yeah, until this came. Until Marcos came. So thank you, Bongbong Marcos, because he made it very exceedingly clear to us who these people are that we've been trusting with our lives, with our souls, even the church. Oh my God, CBCP, and you bring your children there, di ba? And then si Senator Lauren nag took a stand, and then tanggalin mo yung portrait niya kasi infiltrated kayo grabe. ng CPP, assumption. Di ba? Grabe kababaw, This is no? not a matter of opinion, assumption. This is from the government standpoint ito no panahon ni PRRD kasi there was an LCAC, so we know no that there's infiltration. Eric, go ahead. And mantakin mo, Ma'am Lorraine, Attorney Marlon, pati si Senate President Alan Peter Cayetano, ay pupunahin at bibirahin, ibubuli ng kanyang mga student political party groups sa UP dahil lamang nanindigan siya sa pagbabago sa liderato sa Senado. Attorney Marlon, how high is your hope Galing that the Senate new majority and the new leadership at the Senate will become the real guardian in consonance with the Supreme Court
sa pagtatanggol ng natitirang hibla ng demokrasya na winawasak na ni Marcos? Do you see it coming from this kind of realignment of forces at the Senate right now? At ngayon ay mukhang manipis ang kanilang numero, and yet patuloy silang binibigyang pag-asa ng mamamayan na gagawin nilang matino bilang guardians and gatekeepers for democracy. Attorney Marlon. Sabi natin ganito, because I don't want to be a part of the never again narratives. I do not have respect with some of the senators that are composing the majority, the 13, because of the personal issues that they had in the past. But I think that at this point, it's a political necessity because it would open door for a bigger accountability na pinipilit iwasan, pinipilit na itago, which is the flood control. And their numbers right now is a telling point that would open the door for that level of accountability. Kasi ngayon, yung mga never again nating mga kaibigan, alam mo kasi, the thing is that, iba yung kainsuka na ano eh. The point is that they are willing to be blind on the issue of Marcos, tapos tirahin nila yung maliit na issue ni Sara, and they call that accountability. I don't know what level of hypocrisy is that, di ba? You are not just simply hypocrite, but you're the alam mo, ikaw yung double layer na hypocrite ka eh. Hindi ko alam kung paano ilarawan yan. But that level of hypocrisy, and you say never again. Well, I don't know. Tama siya, it exposes our character, this political situation right now. Correct. Mga tao, mga ano. So, tingnan natin. I'm Also, hoping that the new Senate majority can open now the Pandora's box. Yeah, Also, we hope so. Here, yeah, go ahead. that 18 Marines. Let us hear the 18 Marines who personally delivered the maletas of tax money in this graph corruption syndicate na pinaggagawa nila noon when it comes to the flood control money. So, let us hear their narratives. No? Marami silang pictures, may video sila. Huwag nating itago. Also, if you Lorraine, go ahead. if you run after Senator Marcoleta for supposedly plunder daw for a case that's been dismissed already, and you're quiet about Marcos, 'di ba? And Martin Romualdez, then you're really setting yourself up for ridicule and disrespect, and Yes. the damnation of the people, the judgment of the people against you, right? So this is it. You bring it upon yourselves. All of this, and then this matibag, ganun din. I mean, With but all the, there's- with the, yeah, yes, with all the ridicule against the DDS all throughout this time, they can never claim moral ascendancy. cannot. Yeah. That is something they I agree. never claim. Yes. In fact, Attorney Marlon, Ma'am Lorraine, ang paniniwala ko itong mga so-called resistance movement na mga suki, yung CBCP, yung simbahan nila, yung mga kaliwa na nagpapakilala, na-co-op na lahat. Inilamon na sila ng sistemang kurakot at maleta ng sindikato ng gobyerno. Subalit, dahil sa kanila ay nahahati ang pagkilos ng taong bayan. Kaya ang sagot ko sa nagtanong sa akin, so what will happen? How can people power happen kapag nandyan po yung isang bahagi ng lipunan na dati kasama sa people power pero ngayon kasama sa nagnanakaw ng ating bayan at tagapagtanggol pa? Ang sagot ko, ma'am, is very simple. Hindi sila ang taong bayan. Ang mamamayang Pilipino, ang sambayanan kapag nagising at namulat, lahat ng yan ay lalamunin at itatapon sa basurahan ng kasaysayan. Maiiwan sila at mailalantad ng tuluyan ang si Atty. Marlon pa. What level of kakapalan ng apog mayroon sila? Baliwala po yun, Ma'am Lorraine, mga kababayan, kapag taong bayan na ang nagdesisyon, kahit 100 obispo pang kasama ni Marcos, kahit buong operatiba ng CPP, NPA, NDF na kay Marcos, kahit pa ang buong sumbi ng Dilaw at Pink ay nandyan, taong bayan ang kumilos, itatapon sila sa basurahan at lalamunon sila ng kasaysayan, Ma'am Lorraine. I think yan ang patutunguhan. Lalo pa na ngayon, wala ng choice ang taong bayan kung hindi baguhin at reformahin ang gobyerno. Otherwise, malulugmok ang buong gobyerno at bayan natin sa kumunoy ng kahirapan. Kasi tayo dito pinag-uusapan natin yung honor, yung prinsipyo, yung dangal, ganun. Hindi naman mahalaga sa kanila yun. I think nyari, if we're talking about honor and all of that, no, sa itong mga corrupt na ito, I don't think they hear us, di ba? Pero I would like to underline, no, yung sinasabi namin dito na lahat kayo, you will be damned for all time. For all Yes. time, for all time talaga, and you like that, and that shame
will be visited upon your children, your grandchildren. That's your name now. You're choosing that life for yourself and your family. No, I pag agree. nagsalita na ang taong bayan. Hindi kasi nag-aaral ito ng mga ito ng ano, ng kasaysayan talaga. Doon ako Nakasaysayan. nagugulat sa mga ito parang I mean, dito ako nagugulat sa Marcos team talaga. They make so many unnecessary enemies, no? Kaya yung sinasabi ni Mhm. Attorney Bosantog na maganda yon, kaawayin nyo senators. Kasi Mhm. senator yan, milyon ang bumoto niyan, di ba? Mhm. Hindi sila ordinaryong kaaway. Pag kinaaway mo sila, you're taking millions with them, 'di ba? Kaaway mo din Mhm. yung million na yon. Nakita natin si Matibag, kinuyog siya, 'di ba? Ah, At grabe. nakita niyo yung mukha ni Matibag no, natakot talaga siya. Nagbibida-bida pa nga siya, pamura-mura pa siya noong una, pero atras siya, 'di ba? Ah, Swerte siya, lumayo. swerte mo Matibag at hindi ka talaga na ano no, napuruhan. Pero kulang pa 'yon, 'di ba? Ah, You deserve so much more. Like I'm going to re-echo what Harold Respicio said. You're a large piece of shit. Talaga, walang kwenta ka. It's a large piece of shit talaga. My goodness. mga kababayan, masaya pong talakayan namin with Attorney Marlon Bosantog and Ma'am Lorraine Maribadoy, pero paubos na po ang aming oras for this episode. Kukuhanan po natin ng kanyang final na mga pananaw sa episode na to ng programang Bigwas ng Agila. Unahin natin si Attorney Marlon Meron lang ako Bosantog. sabihin. Meron lang ako sabihin Ate, bago ma'am. magsalita si Attorney Bosantog. Kasi Mm. hindi alam ng mga kababayan natin na si Attorney Bosantog ang abogado natin sa mga kaso Yeah. na ifinail ng CPP, NPA, NDF sa amin. Akala nila matatakot kami. Tuwan-tuwa nga kami kasi dadalhin nyo kami sa korte. O tingnan natin ngayon. So ngayon, si Attorney Bosantog, napakagaling na lawyer. Alam mo, manood kayo. Sobra talaga. Sobra manood kayo kasi talagang kikilabutan kayo kasi hindi sila makasagot, no? So, habang hindi naman kasi natin pwedeng ibalita talaga yon, pero ah, habang nandyan itong korte na ito, habang natutulog tayo ganyan, no, hindi natin alam na may mga lumalaban pa para sa bayan against sa CPP, NPA, NDF kasi lahat ng pinag-usapan natin dito, andyan ang CPP, NPA, NDF at si Attorney Bosantog, he was made for a time such as this. Talagang warrior siya. Tapos ang napakahusay na lawyer na sabi ng mga CPP pag siya na yung kaharap, oo. Sabi ni Cristina Conti, hindi ko alam. Si Teddy Casino, si Carol Abralo. So nagpapasalamat. Yes. The nation really owes you a debt of gratitude, attorney, and we're really very grateful for what you do. No, thank you. Yes. Thank you, Attorney Marlon. Thank you, Uh, Ma'am Lorraine. For your final words for this episode, Attorney Marlon. Yes, I still pray for our country. I pray for our judicial system and the people that composed our judicial pillars, that they be guided by the Lord, that they do the good work of the Lord. I pray, for the betterment of our people, and I still believe that the people will rise to the occasion when the occasion calls for them. I have no doubt that that will happen. So in the meantime, let's do our job. Let's do our what we can, no, in making our place a better place, no, our country a better place. I have no doubt that there's a place for us in the sun. Yun. Thank you so much for Yeah. joining our program today, Attorney Marlon. Ma'am Lorraine, your Yeah. final insights for this program natin. Sometimes I'm afraid that I'm becoming part of the problem because of my discourse can be really very passionate, no. And I would like to assure that it's as much as possible coming from a good place, 'di ba? And I want to be part of whatever it is that unites us as a country. And even on the other side, no, like with Bongbong Marcos, I don't really hate him. I pity him so much. I hate what he's doing to our country. I hate it. But I believe that there are a lot of them that are good people there, no? I think maybe at some point we can drink beer with Matibag or something. I don't know, 'di ba? I mean, at some point we really need to we stop dehumanizing each other because kahit na nung sabihin mo we're still one country. And we really appeal to their good hearts, no, na at the end of all of this iisa lang talaga ang bansa natin, no. So I really also believe that whatever is happening now is really also the unfolding of our country, and it is necessary for us to go through this as we have to learn and get from it everything that we can get from it because it's costing us so much pain, so much hardships, so much division. So mga kababayan, yung gusto ko lang talaga sabihin,
magkaisa tayo dito para sa ating bansa at ipaglaban natin ang Pilipinas. So maraming salamat Eric, Attorney Basantog at mga kababayan. Yun. Mga kababayan, tandaan po natin, taong bayan, mamamayan po ang naglilikha ng kasaysayan. At ang kasaysayan kapag dumaloy at ito'y umagos, kasama ang mamamayan, walang makakapagpigil po niyan. Walang diktador at walang kurakot na tumatagal forever sa kapangyarihan. Pero ang lakas at puwersa ng mamamayan sa pagbubuo ng lipunan at mga bayan at pagtatayo ng isang matino na pamahalaan will always be the foundation ng isang maayos na lipunan na demokratiko. Doon tayo tumatayo. Yun ang ating pagtingin. Darating yan at hindi yan aabutin ni Marcos Jr. forever na makokontrol niya ang lipunan at sambayan ng Pilipino kahit ilang beses pang NBI na pang-aabusong gamitin, pag-ikot sa batas, lahat ng ito matatapos sa daloy ng kasaysayan ng nagbabangon na nagkakaisang lakas ng mamamayan. Tsak na darating po ang panahon na yan.